Nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, kaya hindi umuunlad yung iba sa atin kasi busy sila sa pagbabantay ng buhay ng iba. So, okay lang naman. Panoorin mo yun ng buhay ng iba. Ako din naman, guys, minsan tinitingnan ko yung buhay ng iba katulad ng sa mga kapatid ko. Kahit binabantayan ko yung buhay ng kapatid ko, kahit na imarites ko sa sarili ko yung buhay ng kapatid ko, kahit na at the end of the day, i-compare ko yung sarili ko sa buhay ng kapatid ko. I appreciate that sa ate ko, kay Madam Sheena, pero ayokong maging ganun. Ha? Again, this one is heart belt. 17 inches po siya. 17,850 pesos only. Very pretty, guys. Ang ganda. Tingnan nyo. Yung design niya, mga heart, and then belt design siya. So, kapag kasinuot nyo to, pwede siya pang casual, pero pwede nyo din siyang gamitin sa mga semi-formal ninyo na mga events. Ayan o, heart belt. Ang ganda ni heart belt, diba? Isa lang meron ako nito, guys. 17,850 pesos po. 17,850 pesos si heart belt natin. Very pretty. May feeling ako mabebenta to ngayon. Huwag mo muna ipasok sa plastic, ha? Kay ano pa, ipicturan ko pa siya. Thank you. Okay, so ang gagawin natin, guys, after ko po siyang ma-live ngayon in video, pipicturan natin, then saka ko po siya ipopost sa Facebook natin, guys. Okay? Dito po tayo sa tindera sa Africa. And of course, video call po bago magbayad para maiwasan po yung scam, ha? Ako po yung makakausap ninyo sa video call. Maraming salamat. Mga lightweight lang tayo dito, mga madam ko. Mga lightweight lang po. Ayan. Mga lightweight lang tayo dito, mga madam. Okay? Next design natin, this one. Sumobra lang din ako ng konti dito, pero isali ko na siya. 17,950 pesos. Pa-code tayo dito ng cross standard or standard cross. Standard cross. Si standard cross natin, it's 20 inches. Pwede pang babae, pwede pang lalaki. Wow, ang ganda. Pwede pang babae, pwede pang lalaki, ha. Price, 17,950 pesos po. 20 inches yung kanyang chain. Buo yung kanyang cross. Buo siya, guys. Kita nyo naman, diba? Ang ganda. Ayan, oh. Wow. Super pretty. And this one is unisex kasi 20 inches siya. Or kapag medyo malaki yung leeg ninyo, grabe, malaki talaga. Gaano kalaki? Or medyo mataba, medyo cute at chubby. A few. Bili tayo ng tela, guys, para sa uniform ni Calvi, kulay brown. Hi, guys! Asa makapalitong chocolate brown? Sika. Dito tayo, guys. First time ko pumasok dito, ha. Telahan area. So, ang nilamanok po is chocolate brown na tela para sa shorts, uniform. Hello, ate. Asang chocolate brown na tela, Bergan? Para sa school uniform. Dire? Dito daw. Ate? Wala na daw, guys. Hindi kasi ito siya, masyado na siyang dark. Dapat chocolate brown. Ganito sige dapat daw yung kulay, search mo daw. Pakita sa ila, ha. Loading. Ano ba yan? Dami palang customer dito, no? My grade. Wala pa kasi uniform si, ano guys, si Calvi. Dahil hindi ko in-expect yung shorts sa ibang kulay, hindi na bibili sa mall. Wala na daw eh. Ito yata chocolate. Ito chocolate. Dark. Dark na, very dark. Okay. 65. Yes, ma'am. Mas na lang kami 30. Ingon wala. 1 meter daw para sa shorts eh. 165. 165.
Three, ma'am, no? Pang-uniform, ha? Oo. Saan naman ba? 5 years old. 5 years old? Short lang. Shorts lang? Oo. 2 and a half lang, ma'am. 20 na. 20 na po. A few moments. Tayo guys, 165 per meter. Bakit sabi nila wala daw? Ang tamad. Very matamad. I don't appreciate. Customer service bagsak. Sabi ni ate wala. Meron daw sabi ni kuya. Ayan o. So 165 pesos per meter. Galit na galit ako sa ganyan. Ano yun? Nabutas. Gwapo, nabutas man. Galing dito guys, ang kanilang ang kanilang packaging papel. Ako din, magpapel na ako sa laundry shop. Butas. Hindi, mag-ecobag na kami sa laundry shop. Bawal na daw ang plastic. Nakurong na naman. Salamat. Nakurong na siguro ng area. Okay na yan kuya, huwag mo yung stapler. Thank you po. Castle. Hanap kami ng uniform ni Chico. Nasaan na siya? Meron niya? Size 6? Unsa lang size? 7. Unsa lang size? 8. Walang 10. Maliit. 4 years old pa yung magsuot. Mayanda tayo guys. Aripahol ng saging. Yan, happy kami ha. Happy kami, oh. Wala nakainom. Tingnan niyo, oh. Ito na kalahati. Ay, ako nakainom yan? Ah? Healthy daw, guys. Naghahanap siya ng merienda na healthy. Oh, healthy, oh. Healthy man yan, oh. Kasaba. Ito yung unhealthy. No. Tato kayo yung phone. Dapat ha. Napay na maligya dari lang niya. Doon mo gusto. Pila, duwa. Okay lang na, dalawa. Apo. Okay lang na. Pang lalaki? Okay. Sige, okay. Dalawa lang. Kailan ko gusto lang na. Alis na balik lang kasi niya. Nag-stock kami na sila. Dami kong gutom guys. Bumili kami ng uniform ni Miss Lucelle para makumpleto na yung mga bata kasi marami palang mancha yung lumang uniform nila. Akala ko magamit ko pa, hindi na pala. So sabi ko, kay auntie, donate na lang namin yun. Kung sino ang may gusto, kung ayaw, okay lang din. Meron siya mga pintura naman siya, konti-konti lang naman. So, bili na lang ako ng bago para kay Chico. Pang lalaki yan yan? Parang pang babae man yan? Ha? Diba sabi ko pang lalaki? Ito, pang lalaki oh. O yan, isa lang. Isa lang. Wala pang lalaki. Sabi mo pang dalawa. Pang lalaki. Isa lang daw available para kay Chico natin guys. Magsisimula na siya sa Lunes eh. So, ito 135 pesos. Hanap ka tayo. Hanap tayo. Oh. Ito, buksan mo. Be. So, syempre, samahin ko naman si Miss Lucelle. Namimiss ko si Miss Lucelle pag di ko kasama. Back up. Perfect, be. Kaya ni. Yes, kay Chico. Ay! Natapon ang plastic. Kasi kanina, pumunta si Ate Hana sa palengke, namili ng gamit ng anak niya, si Madam Liit. Ngayon sabi ko, ate, sabayan mo na lang ako ng mga uniforme na kailangan ko. Binilan niya ako guys, kaso hindi siya nakakita ng maliit. Ang binili niya para kay Chico, sobrang laki. Kay Calvi, okay na. Yung para kay Chico, kasya kay Calvi. Yung para kay Calvi, sobrang laki. So ngayon sabi ko, Ate Hana, balik na lang ako ng palengke, bibili na lang ako ulit. Kaya nandito kami ngayon sa palengke.
Hi, Miss Giselle. Anong binili mo? Ano yun? Para saan yun? Para sa eyeglasses. Ano yun? Pampunas? Oh, yung anti-fog good, yung mag-fog ba? Ay, nag-fog yung glasses mo. Bakit 5 years daw ang tagal nun? Kasi mas maganda daw yung Mas- kay, ano siya, pwede mo siyang labhan. Recycle. Nice. O, dapat ganun na lang, no? Para pang matagalan. Andito kami ni Miss Giselle sa EO, guys, sa may eyeglasses kasi nag-message ako sa friend ko and my friend told me, nag-i-edit din siya ng vlog. Sinabihan ako ng friend ko na nasira yung mata niya, kailangan niyang tumigil sa pag-i-edit kasi siya lang din nag-i-edit dahil dry na masyado yung mata, nasira. So ako guys, alam niyo ako, parang mga 3 taon na siguro. 3 taon, 4 na taon na ako guys na nag-edit ng video ko. 3 taon siguro, yung pinakamalala. And hindi ko pinoproteksyonan yung mata ko. Bigla akong natakot pagkasabi niya na nasira daw yung mata niya. Kailangan niya daw ipahinga. So, andito ako ngayon sa may glass shop. EO Jensen. Nagpasukat ako ng mata ko. Actually, yung mata ko may grado pero maliit lang. Hindi talaga ako nagsusuot ng glasses kasi sabi ko, hindi ako comfortable. So, sinukat ulit ni Doc ngayon. Meron akong 50 dito, tsaka 75 sa kabila. Tapos, astigmatism sa left. And nag-request lang ako ng blue light na glasses para ang blue light glasses kasi maproteksyonan talaga yung mata ko from the screen kasi lagi ako nag-i-edit ng mga videos. So yun lang muna guys, nakapili na ako ng lens. Buti na lang dito mura. Yung lens is ano lang po, 1,200 tapos may promo sila para sa blue light lens. From 1,500, 300 na lang ngayong araw. So, tamang-tama yung pagpunta ko. 1,000 kasi sabi ko, mag-budget lang ako ng 1,500 para dito, guys. Buti na lang nagkasya yung budget ko. Gusto sana namin mag-grocery ni Miss Giselle. Kaso, guys, ang pila sobrang taas. Kasi... gusto ko sana bumili ng gatas ni Mayumi tsaka diaper at merienda ng mga bata sa school. Pero ang taas naman ng pila. So sabi ko kay Miss Giselle, dadaan na lang ako ng pharmacy. So babalikan ko na lang yung aming radiation glasses. At saka bumili din kami ni Miss Giselle ng panglinis. Kasi pareho na kaming senior citizen. Ayan o. Mga senior citizen of the world. Mataas yung ano. Anong grado mo? 150 and 125. 150 at saka 125 sa kanya. Akin 50 tsaka 75. Hindi tayo pwedeng magmarites kasi malabo yung mata natin. Baka mamaya akala natin kapitbahay natin yung may kabit. Hindi pala. So balik na lang tayo dito. So bili kami na ano. Antayin namin guys, ginagawa na. Binayaran na lang namin yung aming babayarin. At ginagawa na nila yung glasses. Buti na lang pala naghanap tayo ng option. Kasi yung option number 1 namin kanina guys, 4,000 pesos yung hinihingi nila. Dito 1,500 lang. Ang layo ng diferensya, di ba? Opo tayo dito, Miss Giselle, oh. Wow, very good. I am going to school. On Monday for you. Wow, Chico Higa. This one is called Higa. Wow, very good. I am going to school. On Monday for you. Wow, Chico Higa. This one is called Higa. Later. Yeah, and their mother sent them to make sure they are safe. But look, somebody's not wearing an umbrella. See? Yeah. Because he's just a teacher. It's so muddy here. Don't step on the muddy. Basa na sapatos mo. Go na, go na. Good morning guys. Time check natin, alas 7:30. Hinatid ko po si Calby ngayon sa school kasi nga umuulan at sobrang kasi lupa yung school, which is pinaka-paborito kong part ng school. May mga lupa. So, kailangan magdahan-dahan. Sine-check ko pa siya. Ayaw niya nang magpahatid. Si Calby very independent sa mga ganito. Ayaw magpahatid. Pero sabi ko, ngayon lang to, first week lang. Huwag kang overwhelming dyan. So, hinatid ko lang siya. And, hello to my new reading glasses. Ba, bigla akong naging very hot na senior citizen. Hot!
Nag-claim para sa sarili. Hindi, pero at least much better yung vision ko, guys. Ano ba yan? Tinakasan ko to ng 8 taon. Dito din pala ako babagsak. So, I'm wearing my glasses with grado na siya. 70 tsaka 50 sa kabila. Then, nagpalagay na lang ako ng anti-rad. Kasi nga, you know, babad tayo sa cellphone. So, uwi na ako ngayon kasi iwan si Calvi. Balikan 3 oras. Yeah. Let's go. Ayan. So, okay lang dito. Medyo sementado. Pero dun kasi kanina sa unahan, maputik. Tsaka dahil hindi naman ako magaling talaga mag-drive sa highway. Kasi wala akong lisensya. The spider. Where? There, you got Spider-Man! Spider-Man can But it's not a climb. man. It's a spider only. He's like Spider-Man. Then why can't he? Then look at him. He's sticking on the curtain. So he's like Spider-Man. Just like you. So what do you wanna eat? Anong gusto mo kainin? Itlog, you want? Cookies. Cookies ulit? More cookies? So I can get strong. I'm the guy can run on when I'm holding the sofa. Saan? Here. Hey, you're right. That's magic. You can run without putting your feet on the ground. Better, let me try. Sige daw, go. Takbo, 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 takbo. Takbo, 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 takbo. Ta, kuha tayo cookies mo. Cookies. Cookies for Chico. Cookies from Mickey, 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 Mickey. Sarap? Mama can eat my broken tooth. Okay, tingin ako ng broken. Broken pala. I can eat with my broken tooth. Ay. Ha? Oh. Yes. Ano? Ba't baliktad. Anak, baliktad yan, Chico. Ikaw, wow! Mayumi also have shoes. Wow! Wow! Good job! Oh, hug na, Chico, hug! Hug, hug, Chico, hug! Hug, dali! Hug! Wow! Yeah! Gross. Not yet your school, Dak. Sa Lunes ka pa magpasok, ha? I'll use my umbrella. I want to move my umbrella. I'll leave it like this. Mamaya na kayo. No, I'm gonna put my umbrella on my me. Ay, I'm nako. gonna use some umbrella, okay? Mamaya na gani. Saan kayo magpunta pala? Ay, dili lagi. Kayo, Bye. no. But we're gonna play outside. Dili gani. Kachiko, close the door. Ay, katigas ng ulo lagi ba? Fire. We're gonna play outside. Mayumi, matigas ang ulo, ha? Dili la. Okay, fine. I won't block the door. Let's leave it there. Sarado lagi, Chico. Isa. Sige. Good morning, guys. So, ayong bungkag. Time check, 8:40 a.m.
Hinatid ko lang si Mayumi, si Calvi sa school kanina kasi nga wala pa si Yung dahil maulan. Kapag maulan, mahirap siguro magbiyahe. Nakakamatay na yung ulan ngayon kasi ang daming nalilate, daming na-absent. Hindi naman bagyo. So, hindi ko alam kung every time na uulan, na-absent ba itong si Kuya Yung. So, sana naman hindi dahil sobrang hirap. So, pag hindi siya nagtrabaho ngayon, ako naman magmamaneho. Pipick upin ko si Calvi mga 10:30 and then magtatrabaho na lang ako ng half day. So, alam nyo guys, minsan iniisip ko, I should not be working every day, no, para may oras ako sa mga anak ko. Pero, I'm also thinking, if, inshallah, I would really resign. Kasi ang plano ko, ang vision, may vision tayo, vision board. Wala akong vision board dito. Pero yung ini-imagine ko lang is, I know, may masasabi, gabi 5 years, magre-retire ka na. Walang retirement, oy, forever ka magtrabaho hanggang matanda ka. Hindi naman ako nagsabi, guys, na maghilata lang ako after retirement. Magtrabaho pa din ako, pero hindi na ganito na klase. Yung more on, nakita ko naman yung mga anak ko. Pero yung vision ko, sana all my vision. Vision lang naman to, guys. Hindi naman talaga nasabi na kailangan maano, no. Pero at least meron ako motivation ba. So, ginaisip ko, in 5 years time, pag natapos na yung mga kailangan kong tapusin, katulad nito, itong bahay na to, very importante kasi isang bahay lang namin to. At saka, matapos ko lang yung sasakyan. Ang gusto ko, guys, ibenta ko yung iba na hindi ko kailangan. Ibenta ko yung mga hindi kailangan, yung mga mali ko na, na mga bagay na kinuha na nagra-rob or nilalakaw yung aking present. Ilalet go ko lahat yon, yung ititira ko lang yung mga importante lang talaga. And then, ang aking vision is nasa gitna ng kahumayan. Alam niyo ang humay, guys, sa gitna ng palayan, ayan, or sa gitna ng bukid, kubo na matibay at hindi mabubutas ng ulan. May paaralan na malapit para sa mga bata na public school na pwede lang nilang lakarin. Enough na lupa para taniman ng gulay. Grabe yung vision ko, no? Isang tricycle para sakyan namin ng mga bata pag mamamalengke, mag-aaral, ganun, para hindi naman tayo mabasa sa ulan. Pero tricycle. Ano pa ba? Gulay na nakatanim, mga talong, ganun, para pangkain namin araw-araw. Ano pa ba? Mga ganun yung iniisip ko eh. Lord, alam mo na Lord, prayers ko Lord, bahala na Lord, anong klaseng problema, wag lang yung mga anak ko, wag lang ako. Kasi alam mo naman, team kami. wag lang sana yung mga mahal sa buhay. Ang senti naman natin sa umaga. Guys, tingnan nyo. Hindi ko pa sana palitan itong bedsheet. Itong bedsheet na to, matagal na to. Kaso, normally, mas prefer ko talaga, na divert na naman yung topic natin. Mas preferred ko talaga yung bedsheet na plain lang. Pero maganda naman yung kulay niya, hindi naman masakit sa mata. So, ito na lang ginamit ko dito sa kama. Ngayon, kanina alas 4, nagising si Chico. Kinuha niya yung cookies kasi baka maunahan daw siya. So, tinabi niya sa pagtulog. Tumabi dito sa akin. Ngayon, Where's Chico? Gabag. Oh, yeah? Where's Chico? Where? The kitchen? Let me see. Come on, see if Chico is there. Where? Let me see. Where? Hold Chico. saan si Chico? Hala. Saan si Chico? Where's Chico? Chico. Where's Chico? Where's Chico? Where's Chico? They know how to play. Yeah, Wow. that's how they do it. Oh, where's Chico? If you leave them in the house, they'll be like that. Amazing. Oh. Saan si Chico? Saan? Game they play in their room, they are the mattress. Yeah. Saan si Chico? Oh, saan si Chico? Dali. Dali. Saan si Chico? Saan?
Wow! Da. Oh, wala na, Chico. Oh. Saan siya? Saan? You guys are cute. Ba. Oh, Chico, Mayumi's turn to hide. Mayumi, dali. Chico, wait lang. Don't count 1 to 10. Hide, Mayumi. Hide. 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 Chico, wait. Mayumi, Chico, for you when it is Mayumi's time, you don't look for Mayumi. Why did you show yourself? You don't know that. Why did you show yourself, Mayumi? Mayumi, you have to hide. Hey. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Mayumi wants to play. Rain, rain, go away. Chico's turn. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Chico wants to play. Rain, rain, go away. Tara. Go on the side, may truck. Go on the side. Chico, dito. Nag-walking kami guys kahit na maulan. Konti lang man. Kasi naburyong na yung mga anak ko sa loob ng bahay. Ako din nabuburyong na. So since wala naman tayong driver pa, and gusto kong sunduin si Calvi sa school mamaya. Mamaya na ako aalis. Pero time check 8:30 ng umaga. Nagpaalam lang ako kay auntie na mag-walking kami. Pero maraming salamat guys ha. Ang ganda ng mga comment natin kahapon sa episode na in-upload ko, no. Ang ganda ng mga comment ninyo. Kahit na, alam nyo, diba? Simula na naman ang kwento natin. Alam nyo, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, kaya hindi umuunlad yung iba sa atin kasi busy sila sa pagbabantay ng buhay ng iba. Yung iba ay, ang kaibahan nun, ang iba, binabantayan nila yung buhay ng iba pero nagiging motivation nila, nagiging inspiration nila. Ang tinitingnan nila yung positive. Mayumi, put on the cover on the head. Ha? Dali. Tanggal ni Mayumi yung niya sa ulo. Saan tayo? Dito tayo? Dito tayo. Okay, dyan tayo? Sige. Pag mag-ulan ng malakas, maligo ka. I mean, ang tinitingnan kasi ng iba, yung pag tinignan mo sa buhay ng iba is yung positive, yung ma-motivate ka, ma-inspire ka, maganda yung ganun. So, okay lang naman, panoorin mo yun ng buhay ng iba. Ako din naman guys, minsan tinitingnan ko yung buhay ng iba katulad ng sa mga kapatid ko. And, yung buhay ng mga kapatid ko, nakukuha ko yung mga positive. Number 1, kay Madam Ten Gibbs, kahit na gaano kadaming gaano kadami yung loan. Kahit gaano kadami yung loan niya guys, kaliwat kanan yung investment. Pero caring ni Madam Ten Gibbs. Hindi mo siya makikita talaga na nagpapabother, nagpapapressure. Come here, Chico. Na siya sa kanyang mga focus ba, very focus. Kaya natutuwa ako. At hindi siya madamot. Okay? So kahit binabantayan ko yung buhay ng kapatid ko, kahit na imarites ko sa sarili ko yung buhay ng kapatid ko, kahit na at the end of the day, ikukumpara ko yung sarili ko sa buhay ng kapatid ko guys. Kinukumpara ko yung positive side.
yung part na gusto kong ma-inspire sa ginagawa ng kapatid ko. Yung kapatid ko kasi, yan si Madam Ten Gibbs, kahit gano'ng kadaming responsibilidad, hindi madamot. Hindi talaga siya madamot. At alam nyo, wag kayong magtanong kung bakit feeling nyo, pag nakikita nyo si Madam Ten Gibbs, very blessed. Kasi hindi nyo alam behind the closed doors ang totoong ugali niyan. Hindi madamot yan. Can you put mud in the water? Wag lang ngayon, mag-walking lang muna tayo. But last time in Peppa Pig, there was mud in the water. Mamaya, next time. Hindi siya madamot. Okay? Pag galit siya, parang ayaw mo nang bumalik sa trabaho. Pag galit, parang ayaw mo na, gusto mo nang mag-resign kinabukasan. Pero kung nakita mo during the time na nagtrabaho kay Madam Ten Gibbs at nakita mo yung totoong klaseng tao na siya at totoong yung kanyang influensya. Yung influensya niya sa buhay mo at ano yung mga ginawa niya during nagkasama kayo. Kung yun ang una mong iisipin at magre-reflect ka, hindi mo basta maiiwan etong mga kapatid ko. Kasi they look past the fact na employer sila. They are more than that. They're family. Para silang mga ate. Okay? Si Madam Sheena naman, ang tinitingnan ko sa kanya na namomotivate ako. Somehow, si Madam Sheena kasi she pays attention to every single detail. Sa aming magkakapatid, siya yung detail freak. Siya yung hindi pwedeng walang record. Siya yung hindi pwede na doon napunta ang 5, doon napunta ang G's. Hindi pwedeng ganun. Dapat alam mo kung saan napunta yung 5. Dapat alam mo saan napunta yung 20 pesos. Dapat alam mo kung anong ginawa mo ng araw ng Martes. Ganon, kung staff ka ni Madam Sheena. Kasi Madam Sheena always strive to be productive. Ganyan siya. I appreciate that sa ate ko, kay Madam Sheena, pero ayokong maging ganun. I don't want to be like my sister. Yeah. And don't get me wrong pag sinabi kong I don't want to be like that. Hindi ako kasing talino ni Madam Sheena. That's why I don't want to be like that. Okay? Hindi kasing laki ng utak ko ang utak ni Madam Sheena. Hindi ko ma-absorb yung mga numero. Hindi ko ma-absorb yung mga details sa lahat ng bagay. Si Madam Sheena kaya niya. Ako, na more on yung mga actions and decisions ko and calculations ko, more on lukso ng dugo. More on kutob, ganon. So, pag may kutob ako na naging tamad ka nung Martes, pero sinelduhan kita, problema mo yan in the future. Malalaman ko din yan, ganon. Okay? So, may mga ganong klaseng bagay at ugali. Like I said, they are all positive and I look at how I can, I can try to do it. Apply it in my own life. Apply it for myself. Cover your head, Chico. Kay ulan, anak, magsakit ka. Sige na, cover your head. O, katulad na mama, cover si mama ng ulo. Si Mayumi din, cover ng ulo, very good. So, yun ang sinasabi ko, guys. Okay? I do appreciate them. Pag hindi ko kaya yung ginagawa nila, I do accept na hindi ko kaya. I'm happy na ganun ka, pero hindi ko yan kaya. And I will not say na hindi ako satisfied sa kung sino ako, anong kaya kong gawin, ano yung prinsipyo ko. I am satisfied. Pero as a human nature natin talaga, yung tumingin tayo sa iba. Okay? But if you have ever read or heard or encountered the poem Desiderata, very, very nice poem. I will never forget. I was actually in 4th year high school when the teacher made us remember this poem and made us recite in front of our classmates. At first, it was just a pure, recitation project activity. But then reading that poem again and again and again, and I believe some of my classmates, when I was in 4th year high school, they were able to deliver the poem very nicely that I felt it. Diba? Okay. So, hindi ko maalala kung paano ko nirecite. Ang naalala ko, nakalimutan ko yung ibang linya doon. Pero, dito tayo na on the side.
Dali, dali. On the side more. On the side more pa. More pa. Very good. Ha? I mean, more dito kay mama na side. But if you are going to read that poem now, again, Desiderata, and read it slowly and try to really internalize every word and the meaning of every phrase and paragraph and stanza. Ano daw? dun yung mararamdaman at makikita na it really makes a lot of sense. And sometimes, yun nga, sasabihin natin, cliche, ulit-ulit, paulit-ulit. Yes, paulit-ulit. Paulit-ulit kung hindi mo naramdaman talaga yung totoong meaning niya. But ano yung tumatak sa akin na linya ng Desiderata is, do not compare yourself to others. Kasi when you compare yourself to others, there's only two things. You will feel good or you will feel bad. You will feel good kasi you feel like you are on a proper position. For example, nasa labas ka. Again, no offense to ha. I'm just giving you an example. Here, Chico, nasa labas ka, nagrereklamo ka kasi gutom ka. Hindi ka nakabili ng pagkain on time, so gutom ka, maraming nagpainit ng ulo mo. And then you are outside, let's say naglalakad ka or nasa loob ka ng kotse, and then nakita mo may isang matanda na sobrang tanda na, nag-iikot ng prutas. Sobrang tanda na talaga, almost 80. Nag-iikot ng prutas sa ulan, under sa ulan. Pero naglalakad dahan-dahan. Nag-iikot ng bitbit niyang ilang pirasong mansanas at saka orange. And then you realize, nagrereklamo ako, tapos si tatay pala kahit maulan, naghahanap ng pangkain niya. Wala man lang siyang kotse, ako nakaupo sa kotse. See? Okay? So then you will feel a bit good. I mean, you feel bad for the other person. Pero at least naisip mo na, at least ako dapat maging grateful. Now, if you compare it with other people, again, na mas nakakataas sa'yo, okay? Let's say, sa akin, nung kasagsagan ng vlogging ko, nakikita nyo ang ganda ng buhay ni Madam Tindera sa Africa, oh. Galing ng asawa niya, matalino, engineer, provided lahat, may kotse, may driver, may negosyo, may ganito, may ganyan. Ganon ang sinasabi, di ba? So, people looked at me, tinitinan nila yung buhay pamilya ko, na akala nila pagka-perfect. It was looking perfect because I made it look like it was. Kasi, of course, family kayo eh. Family kayo. Whatever problem is, tinatry mo na ayusin kasi nanay ka. Ikaw dapat yung nanay. Kaya ako naniniwala ako talaga na pag ang nanay ang nag-give up sa pamilya, wala ka nang magagawa. Pag ang lalaki nag-give up, hindi mawawasak yung mga anak mo. Hindi mawawasak yung mga anak mo. Pero pag babae yung nag-give up, okay? At let's say yung babae walang hindi niya talaga maayos yung mga, hindi niya makuha yung mga bata or ganito ganyan, maapektuhan ng mga bata. Pero let the woman be there even if she gives up the relationship. You will see that it's still going to feel like it's a whole family. I don't care what other people says, but my family is better. Is in better position right now than it was before. And I'm very proud to say that. I'm very proud. Hindi po ako nahihiya. Hindi ako nahihiya at wala akong pakialam kahit na marinig pa kitang magsabi sa gilid ko na single mother yan, ganito, ganyan. So, masaya ka sa sinabi mo? Kung masaya ka sa sinabi mo, well and good for you. Are you happy now? Satisfied ka na? Kasi it doesn't do anything to me anymore, you know? So, yun. And, anyway, kino-compare nyo yung buhay nyo sa akin, ganito, ganyan. But then, nalaman nyo ganito. Sa isang iglap, nawasak yung pamilya. Sa isang iglap, lumaya. Sa isang iglap, andito na kami sa Pilipinas kasama yung mga anak ko. Sa isang iglap, single mother na ako. And then, may magsasabi, kinaiinggitan ko yan dati kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan. Mas better pala yung position ko kasi sa kanya wasak na yung pamilya niya. Ganon. Okay? So, again, comparing yourself to others doesn't make sense. There's no point. What you can do is just to be better para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Always strive to compete sa sarili mo lang. Huwag na sa ibang tao. Okay? At speaking of, nagkaroon kami ng... Wait.